ito. Ayan, oh. Tingnan nyo yung valve, may baga talaga na konti yan. Normal yan kasi yung mga dating amplifier, crown, krill, madalas may ilaw talaga sila konti. Mataas kasi ang amperahe. Ayun, oh, bumaba. Yung channel 1, yung channel 2, nakaprotect. Pero kapag sinukatan mo ng bias, ito normal. Kevlar na professional VC5000 power amplifier. Medyo may kalumaan na siya. And then ito guys, ibubungad ko kagad sa inyo yung eksena na to. Gawa ko na to dati nung October or September, basta. Sa totoo lang, hindi ko na-upload yung video nito kasi nabura ko yung video nito, kaya hindi ko na-upload. Kaya malamang wala kayong makita nito na in-upload ako ng ganito. Or hindi ko na matandaan, basta alam ko hindi ko na-upload, nabura ko eh. Okay, ginawa ko to nung nakaraan. Kalimutan ko na kung anong trouble. Parang walang audio yung kabila, basta kalimutan ko na. Kaya dami na nagawa ko araw-araw eh. Hindi ko na matandaan yung mga trouble ng unit. Ito, ngayon binalik dito sa atin. Normal lang naman yan, masisira at masisira yung gamit. Kasi nga pan lang yan eh, pyesa lang yan, mekanismo lang yan eh. Tao nga nagkakasakit eh, kumbaga eh. Ngayon, nakaprotect siya. Ito, channel 2. Nagnormal. Teka, nagnormal kasi nakabunot pala yung kwan. Kasi binuksan ko na ito, troubleshoot ko na sana. Ayoko sanang gawa ng video kasi nga baka ibas ako dahil sabihin backjob mo yan. Okay lang. At least gawa natin ng video para kahit papaano, in case na may encounter kayong ganito, di ba? Yung ibang mga tropa natin na maka-encounter ng itong sira, ay at least alam nyo yung gagawin nyo in case na magawa natin to. Ayan, oh. Tingnan nyo yung valve, may baga talaga na konti yan. Normal yan kasi yung mga dating amplifier, crown, krill, madalas may ilaw talaga sila konti. Mataas kasi ang amperahe. Ayun, oh, bumaba. Yung channel 1, yung channel 2, nakaprotect. Pero kapag sinukatan mo ng bias, ito normal. Normal, ha. Tester natin. Okay, mali ito yung tester natin. Tester natin pogi. Iba na, tinakpan ko na, oh. May bagong tayong sticker eh. Yan, sa mga gustong humingi ng sticker, meron na tayong bagong sticker ngayon. Dito, ingat kayo ng pagtusok, mabalistad. Dito, nanyo ha. Nanyo yung bias ha, nasa 0.5 yan. Normal yung bias na to para sa mga unang modelo ng amplifier. Normal yan. Yung concert, crown, ayan, mga krill, matataas talaga yung bias niya, nasa 0.5 yan. Ayan, oh. Malinaw yung tunog, malakas, kaso lang medyo mainit din. Oh. Ayan nyo. Di ba? May bias, di ba? Ang tanong, bakit nakaprotect siya? Tapos kapag tanggalin mo to, tanggalin natin to ha. So, ayan, tinanggal natin yung supply dito. O natin to. Wala, naiwan talaga siya. Ibig sabihin may problema. Ayun, nag-trigger. Okay? Malamang dun yun, banda. Siguro, bala na, basta i-troubleshoot na lang natin. Ito yung mission natin for today's video. Na sana magawa natin kasi medyo mahirapan tayo. Nakalimutan ko na talaga kung anong trouble ng unang ginawa ko dito eh. Okay, stay tuned. Hindi ko alam kung saan ako naputol, saan ako banda naputol. Pero sira ito. Itong IC na ito, yung value niyan is nakalimutan ko na. Ito. C3080 para sa bias din ito, para din sa bias kasi magkaiba sila ng bias nito, medyo mataas to against dito. Ngayon kaya hindi nawawala yung protect ba or clip dahil sira itong IC oh. Kinumpara ko dito sa may isa, kaya ito nakaangat ito against dito, magkaiba sila. Dito may continuity yung likod nito, sa kabila wala.
Ibig sabihin, sira ito. Ngayon, order ako. Ito kaya naputol ngayong vlog natin. Ito ipamalit natin. Medyo may kamahalan pala ito. Kung saan na wala pa ako, yun pa yung nasira. Ito naman, 5532 lang ito eh. Itong dalawa na to, 5532. Ito yung para sa bias. Ito, pakita ko nga sa inyo. Teka lang ah. May malaglag pa. Dito. Wala nga. Yung ito, ano nyo, dito open dito. Ito natin dito ah, para may idea lang kayo. Kasi kahit ako nahirapan din dito eh. O dito, may continuity dito ah. 'Di ba? May continuity, paras nakahangtong paa nila ah, yung kabilang side ah. Oh, may continuity. Pagdating dito, wala. Oh, wala oh. Na-open dito. Open, 'di ba? Meaning sira na. So ngayon, yung pin-out diyan, try kong i-screenshot tapos i-plus ko dyan sa screen para mas makita nyo. Ngayon, palitan natin 'yan. Tanggalin natin 'to and then palitan natin tapos ito, balik din natin 'to. Ganun talaga kapag nagto-troubleshoot ka. Mas okay na buo yung kabila kasi may paggagayahan ka. Mahirap pag wala. Pag wala, sasakit talaga ulo mo. Okay, tanggalin natin to, palitan natin, tapos diretso na tayo. Ito, binalik ko na yung dalawang board. And then, ito pala guys, take note ha. Pinix bias ko to. Mamaya, pakita ko na lang sa inyo kapag ito, i-fix bias na rin kasi natin ito. Yung trimmer, ipipix natin. Ang nilagay ko dyan is 200 ohms. 200, sinubukan ko ng 150. Maangat siya dito. Malagpas siya ng mga 0.6 bago 150 ohms. Kaya nilagay natin is 180. Yung pinaka nakalagay dyan is 200 ohms yung trimmer. Mamaya pakita ko na lang sa inyo. Sa ngayon, ito muna yung lagay niya. Sa una or sa pinakasimula ng vlog natin is nakaprotect yata ito. Ito nakaprotect ito. Channel 2. Ngayon, tingnan nyo ano mangyari. Oh, di ba? Wala na, nag-normal na siya. Yun lang talaga yung nasira, yung IC na yun. Saan na yun? Kalimutan ko na kung saan ko na ilagay. Ito yata yun. 3080 yun eh. Yan, sira lang talaga yung IC na yun. Ayun, na-fix bias natin to. Bakita ko sa inyo yung bias niya. Medyo mataas talaga bias ng mga old na mga amplifier eh. Maabot talaga ng 0.4 to. Mag-ingat tayo kasi delikado. Masiraan pa tayo. Ayan oh. Nasa 0.4 siya. Nasa 0.4. Ito yung kabilang channel. Halos magpo 0.5 na nga eh. Ayan oh. Diba? Okay na. Working na. Or goods na ito. Oh, pares na pares lang. Halos magpo 0.5 na siya. Ngayon, sana may audio na. Lagyan natin ng audio. Tanggalin ko pala muna ito. Tanggalin ko muna itong bias niya rito. Tapos although pwede na nga yan kahit di na siguro. Ikuha na lang natin. Tanggalin ko na lang. I-fix ko na lang din. Tapos yun na, lagyan ko ng audio para pares na sila. Tinanggal ko na rin yung trimmer nito. Yan, value nito is 201. 201 meaning 200 ohms. Ang ginamit natin is 180 lang. 180 ohms lang. Okay. So ngayon, na-fix natin to. Ayan oh. Babalik natin to. Tapos lagay na ako ng speaker. Diretso na tayo. Naibalik ko na yung board. Channel 1. Ang kulang na lang dito is tornilyo. Hindi ko pa na tornilyo to. Mamaya na lang patapos ng vlog natin. Tapos naglagay na ako ng speaker doon. Yung dalawang speaker na pag-testing natin. Tapos ito yung audio source natin. Para matapos na yung vlog natin, makapag-proceed tayo sa ibang gawain. Ayan, naka 220 na ako Naka 220 yan. Hindi na tayo naka-valve. Bahala ka dyan. Okay. Channel 1. Tas L2. Ayan.
Dalawang channel na ha. Solid ng tunog. Solid ng tunog. Parang ang dating ng tunog niya is parang concert. Parang concert na K10 or K12. Halos ganun yung datingan ng tunog niya. Solid. Ito yung ni-repair natin ha. Okay, hanggang dito na lang. Okay na, working na. Yung ginawa ko dito nung last year, hindi ko na matandaan kung anong issue nito nung last year eh. Nabura lang kasi yung video nito, hindi ko rin na-upload eh. Sa ngayon, okay na. Iba naman yung ginawa natin sa ngayon. Iba naman yung nasira. At least kahit paano sinasabi natin, di ba? Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Kung backjob. Kung ibang gawa, di ibang gawa. Ayun, sir. Nakalimutan ko na, taga Santos si sir eh. Okay na yung Kevlar na VC 5000 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then naway nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang ha. Take note, medyo bago-baguhan pa lang. Sa mga master, tawanan lang nila yung itong klaseng content kung paano mag-repair ng ganitong klaseng unit na naka-protect pero walang sira yung mga driver and then mga output na di mo mababa yung protect. Yun nga, yung IC is pinalitan natin. Ayan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.